Okay, next topic is integral or antiderivative calculator techniques. So, yung mga given na example, ilalagay ko na lang sa screen. I-post nyo na lang para makita nyo yung mga example. Kasi kung isusulat ko pa, madilim o kaya hindi nyo gano'n maintindihan. Kaya, ilalagay ko na lang sa screen. Since, i-input ko lang naman siya sa calculator. So, example number 1, integral of 3x squared plus 2x plus 1. So, input lang natin siya. 3x squared plus 2 alpha x plus 1. So, ang gagawin lang natin dito is pindutin natin yung calc para magbigay siya ng magtanong siya ng value of x natin. Kasi mamaya gagamitin natin yung value of x. So, calc. Sabihin natin 0.1 kasi ang mga pwede lang dito para mas mabilis ay 0.1, 0.3, and 0.5 pag ganito. So, 0.1 and then nakita natin yung sagot. Ang gagawin lang natin dito, i-store lang natin siya para mamaya hindi na natin babalik-balikan. So, at saka para hindi na rin less time consuming siya. So, shift, store, alpha A, shift, pindutin yung shift, store, tapos A. Ang pwede mo lang gamitin pag mag-store ka is yung mga to, A, B, C, D, E, F, X, Y, and M. Yung mga yan. Ayan. So, equals, and then, ang susunod na natin gagawin is, i-input na natin yung mga choices. Ilalagay natin siya in terms of derivative sa calculator since ang integral ay antiderivative. So, ibig sabihin, parehas din lang yun lalabas sa kanilang dalawa kasi parang binabaliktad-baliktad mo lang. So, hanapin natin yung derivative sign which is nandito. Shift. Then, pindutin mo yan. Then, yung unang choices. Alpha x cube plus alpha x squared plus alpha x. Then, since ito na yung value of x, ang nilagay natin kanina is 0.1 equals 123 over 100. Gagawin lang natin, since in-store natin siya kanina sa A, di-divide lang natin siya. Divide alpha A equals 1. So, ibig sabihin, yun na yung integral ng number 1. Next, sa second example. Sa second example naman tayo. Ang given ay integral of 2x cubed plus 5x squared plus 4x plus 3. Ang gamit pala nung store is para itago lang, parang i-stay mo lang doon. Pwede rin nyo siyang gamitin sa, halimbawa, mga formula, mga number. Halimbawa, ang formula ng gravity ay 9.81. Hindi, ang gagawin nyo lang, 9.81, shift, store, sabihin natin sa B. B equals, yun na. And then, paano natin babalikan yun? Halimbawa, kailangan mo na, balikan mo. Alpha B equals, yun na yung lumabas. Yun lang. Cheating advice lang kung gusto niyo mag-cheat. So, ang susunod is second example, 2x cubed plus 5x squared plus 4x plus 3. Gagawin nyo lang, ulitin nyo lang din yun, yung parang process kanina. So, itatype nyo lang 2 alpha x, alpha x cube plus 5 alpha x squared plus 4 alpha x plus 3. Ayan, 2x cube plus 5x squared plus 4x plus 3. Ngayon, ika-calculate natin siya para magtanong siya ng value of x. So, calc 0.1 equals, so 863 over 250 or 3.452.
Kung gusto niyo pa labasin yung decimal terms niya, pindutin lang yung SD. So, shift, store, as usual yung ginagawa natin kanina, dito sa A o kaya B, C, D, E, F. Kayo na bahala kung saan yung gusto, pero ako, tinatamad ako, so sa A na lang. Yan. And then, next na gagawin na natin is isusulat natin yung nasa choices. So, ang choices number 1, ang kailangan muna natin gawin ulit, derivative natin. So, alpha derivative. So, nasa choices ay 1/2 alpha x raised to 4 plus 5/3 alpha x cubed plus 2 alpha x squared plus 3 alpha x. Then, yung value of x is 0.1 equals ang bagal 3.452. So, didivide lang natin siya sa in-store natin kanina sa alpha a. So, alpha a equals 1. So, ibig sabihin yun na yung integral niya. Ganun lang. Basic pang kids.